Magandang araw mga kababayan. May isang lihim na sangkap na muling magpapalipad kay Manny Pacman Pacquiao pabalik sa WBC welterweight throne laban kay Mario Barrios sa gabi ng July 19. At hindi iyon ang bilis ng reflexes, kundi ang nananatiling pamatay na suntok na bumuo ng alamat sa 8 dibisyon. Ayon kay dating world champion Jerwin Ancajas, na halos buong araw kasama si Manny sa Griffith Park, Pan Pacific Park at Wildcard Boxing Club, buhay na buhay pa rin ang naturang puwersa. He can still do it, wika ni Ancajas, na mahigit 6 years naghari bilang IBF Junior Bantam King at idinagdag pa niyang bitbit pa rin ni Pacman ang knockout power na kinatatakutan noon. Simula nang lumapag si Manny sa Amerika noong May 19 ay hindi siya lumampas ng isang araw na walang training, maliban sa mabilis na biyahe papuntang New York para tanggapin ang Hall of Fame induction. Kinabukasan ng landing, balik agad siya sa umaga run, hapon sparring, sa gabay ni conditioning coach Justin Fortune na naniniwalang walang kapalit ang old school mileage at halos walang katapusang might work. Sa kaniyang apartment sa Wilshire Boulevard, kwento ni Manny, "The 4 years I wasn't fighting did me more good. Nakapagpahinga ang tuhod, balikat at isip, kaya ngayon ramdam ko ang recharge." Kasabay niyang tumatakbo at nagpa-pads sina Ancajas, Olympic bronze medalist Yumir Marshall at dating featherweight champ Mark Magsayo. Ayon sa tatlo, dama nilang lahat ang baliksiglang apoy ng idolo at hinihigop nila ang positibong pressure bilang paghahanda sa kani-kanilang laban sa undercard. Pinaka-excited si Marshall. Bilang southpaw middleweight, haharap siya kay Alexis Gaitan sa 8-rounder sa MGM Grand sa parehong gabi. Habang nanonood siya ng Emmet session ni Manny, nilapitan siya ng Hall of Famer at live na ipinakita ang tatlong sunod na bitaw: kaliwang diretsa, kanan na follow-up at mabilis na step-off. Hinuli pa mismo ni Marshall sa palad ang kaliwa ni Pacman para maramdaman ang snappy whip, kaya umalis siyang tila may bagong software sa isip. Bitbit ni Marcial ang record na 5-0 with 3 knockouts, samantalang si Gaitan, na 30 years old na Texan, ay may 17 wins, 10 defeats at 6 stoppages. Eksaktong acid test matapos ang masaklap na Olympic bid sa Paris qualifiers. Hindi rin nagpapahuli si Magsayo na pinatatalim muli ang overhand right at si Ancajas na binubuhay ang kaniyang signature body attack. Araw-araw bago mag-close ang gym, nagbabahagi si Pacman ng libreng masterclass. Paano kumorner ng ligtas? Paano umalis sa anggulo bago dumating ang counter? Sa kabilang kampo sa San Antonio, puspusan din ang paghahanda ni Barrios. May 29 wins, 18 knockouts, halos 6 feet ang taas at hamak na mas bata kaysa sa 46-year-old na susunggab sa kanya. Subalit kahit mayroon siyang age at reach advantage, aminado ang ilang sparring insiders na mag-iiba ang timpla kapag dumikit ang kaliwa ni Manny. Maging si Saul Bustos, ang rangy sparmate na may 15 wins at 8 knockouts, ay napailing lang at bumulong ng good luck matapos malasahan ang kombinasyon ng bilis at lakas ni Pacman. Para kay Sean Gibbons, presidente ng MP Promotions, perfect storm ang paghahalo ng youthful vibe ng tatlong kabataang Pinoy at ang decades-deep experience ng pambansang kamao. Kapag nanalo si Manny at maagaw ng mga bagets ang kani-kanilang spotlight, maaaring ito ang statement night ng bagong golden wave ng Philippine boxing. Kung hindi man, naipasa na ang apoy sa susunod na henerasyon. Nasa kamay, o mas tamang sabihing nasa kaliwa, ng lalaking minsang tinawag na Fist of a Nation ang sagot. At sa gabi ng July 19, malalaman ng buong mundo kung kaya pa niyang iguhit muli ang kasaysayan gamit ang pamatay na suntok na iyon.